that, Karen, para mo na rin sinampal yung ating justice system na wala silang independence. They are not working on the based on the doctrine of separation of the puti and the itim na walang alam kung ano nangyayari sa ating bansa. Ito mga kabanat, papanood ko sa itong interview ni Senador Bato de la Rosa kay Karen Davila na medyo masasabi ko nagisa itong si Karen Davila sa mga tanong niya mga kabanat. Kasi bagamat ganyan talaga si Karen Davila magtanong, parang matingin, pero feeling ko hindi naman talaga ito si Karen Davila talagang sasabi natin, alam naman natin nung panahon ni President Duterte parang anti-Duterte itong si Karen Davila. Pero dito kitang-kita mo na lutong-luto siya sa mga sagot ni Senador Bato de la Rosa patungkol sa ICC kasi tinatanong ni Karen Davila yung pag-rejoin at kung paano itong si President Duterte ba ay kayang sagutin itong issue patungkol sa war on drug kasi gustong palabasin ng ilang mga bulok na mga politiko na bulok na politiko na walang kwentang mga politiko na gustong palabasin na piki yung war on drug ni President Duterte, no? Parang gusto nilang palabasin yung bansang Pilipinas ay walang droga, no? Kasi pag sinabing PK war on drug, gusto mong palabasin na hindi totoo yung shabu dito sa ating bansa, no? Tsaka sa war on drug naman talaga, ako mga kabanat nanindigan talaga ako na wala ako nakitang mali sa war on drug ni President Duterte. Wala ako nakita kasi yun ay nasubaybayan ko rin. Since 2016 ako nag-start kasi ng vlog na ito at halos nasubaybayan ko yung si President Duterte at sa totoo lang, doon nga ako nag-start talaga kay President Duterte, no? Na nagba-vlog nito. At nasubaybayan ko talaga ang galaw ni President Duterte. Medyo nainis lang talaga ako, no? Doon kay President Duterte nung time na pumutok yung pandemya. Yun talaga doon ako siya kasi siyempre ang President Duterte walang alam sa parang sumusunod lang sa doon sa mga mga expert di umano, no? Sila ni Duque. Pero sa war on drug mga kabanat, talagang wala akong nakitang mali. Tama yung ginawa ni President Duterte kasi war on drug nga. Gusto niyang linisin. At yung pangako niya kasi nakaraan na 6 months na po siya yung droga, para sa akin, walang mali doon kasi hindi niya naman alam talaga na gaano katalamak yung droga sa ating bansa. Nilinaw niya naman doon na inihambing niya ang nangyari doon yung droga sa So gusto ko panoorin nyo muna ito mga kabanat, itong video na interview ni Senador Bato de la Rosa kay Karen Davila. Maiksi lang naman ito mga kabanat. At kayo nang musga dyan kung ano ba. Hindi. Dahil nga nakikialam sila dito. We are working democracy. And our justice system is strong. We have a very strong justice system. In fact, nirelease nga, nakabail nga si former President De Lima, di ba? So, no, Senator, that our justice system is working. So, okay, but I wanna challenge you on some of those points. You said the reason former President Duterte actually withdrew from the ICC was an issue of sovereignty. But frankly speaking, wasn't it out of self-interest for himself too? Ayaw niyang maimbestigahan. Ayaw niyang silipin ang pinagagawa niya at inutos sa drug war. Yun din yun. I mean, kaya nga national interest ang tinitingnan against authoritarians and despots. So whatever, alam ko naman na ayaw talaga niyo si President Duterte. Kahit sabihin ng buong bansa na kami ay natuwa sa ginawa ni President Duterte na war on drugs dahil tumahimik ang Pilipinas, bumaba ang krimen, kami ay libre na maglakad sa kalsada. Kahit na anong sabihin ng taong bayan, kayo ay ayaw talaga ninyo. Alam ko na yan, your stand about it. Ayaw talaga ninyo. Then let's just respect. Let's just respect each other's view on the matter. Sabihin mo ninyo na personal ang rason ni President Duterte why he withdrew from the Rome Statute, then so be it kung yan ang pagtingin ninyo. Pero pagtingin naman ng Pangulo, ang Pangulo ay nagalit dahil nga nakikialam sila. Very clear yan. Nandoon yan sa
Article 1 ng Rome Statute na ang ICC ay pwede lang pumasok if and when the justice system, if and when the local jurisdiction is not willing to investigate. Ginagawa naman. Okay, so If and when Senator, hindi capable, very strong ang ating judicial system. okay, but Working. Senator, These things na pumasok. So, Okay. yun na nagkaka-issue ng sovereignty. Ay, Okay, but Senator- walang hiya tayo nitong ICC. Pakikialaman tayo kahit na gumagana yung ating justice system dito. Kaya, nag-react si President Duterte. Hindi pwede yan. Parang Okay, but Senator- sinampal yung ating mga Supreme Court justices niyan na wala kayong ginagawa dito. Parang gano'n ang implication niyan kung pahayaan natin sila na makialam. Okay, Senator, I wanted to ask you about former Senator Laila De Lima. So you talked about it that the justice system is working. But first, do you consider Laila De Lima as a political prisoner? No! He was facing crimes of drugs. Paano maging political prisoner? Ano ba? You define, mahirap yung i-define natin yung political prisoner according to our gusto. Kung saan natin gusto i-define yung political prisoner. You define political prisoner. Well, political prisoner, He was charged with crimes. yes, charged with crimes, of which 2 of the cases have been dismissed. The third one is a possible dismissal or acquittal. So the issue is perhaps, could this have been trumped up charges against De Lima because of her stand and investigation against Duterte when she was the chairperson of the Commission on Human Rights? Trump up charges or not, the fact remains that there were witnesses. Who recanted? Daming nag-witness na later on nag-recant na dahil wala na si Pangulong Duterte. Di ba? Oh, that's the fact na maraming mga witnesses. Paano i-trump up yun? Can you dictate these witnesses na magsabi na ganito? Well, obviously by recanting, they're showing you can dictate because they did say Attorney Vitaliano Aguirre, then Justice Secretary, ordered them what to say. Well, ask Vitaliano Aguirre and ask those who recant. So Do not the ask me. reason I have no we're personal going back knowledge to about this, that. no, Senator, the reason we're discussing this is the statement of the justice system in the Philippines is strong. It's clearly not independent with the De Lima case. I asked the lawyer of De Lima, do you think you would have gotten bail if Duterte was president? And they said no. The reason she is out on bail is they believe because President Marcos Jr. did not interfere, the judge or the justice system feels that there's no interference on the De Lima case. There's no pressure. By saying that, Karen, para mo na rin sinampal yung ating justice system na wala silang independence, they are not working on the based on the doctrine of separation of powers, para na rin sinabi mong ganun. So hence, moving on to that, do you believe the justice system can actually try former President Duterte for his war on drugs? Yes, because our justice system is working. O kung mayroong magkaso din, harapin ni President Duterte yan. As long as the cases are being filed and being tried before our Filipino courts, not those courts of the puti and the itim na walang alam kung ano nangyayari sa ating bansa. It should be tried by these brown people, Filipino. Dapat ganun ang mangyayari. And the former President Duterte has made it very clear na haharap ako sa korte ng Pilipino. At ako rin, being a Filipino, I am answerable kung mayroon akong dapat pananagutan sa korte ng Pilipinas, hindi sa korte ng mga banyaga. Okay. Now, are you seeing a political hand in this? You have some who have said that possibly the reopening of the ICC is in effect to diminish, right, the clout and influence
of Vice President Sara Duterte in the next elections. Are you seeing a political maneuver in the change with the ICC tone too? Pala, kung anong iniisip mo ka rin, yun din ang iniisip ko because the timing is I am just quoting some Filipinos who are saying that the timing is very questionable. Bakit ngayon pa lang naglabasan yung mga resolution na yan kung kailan merong gusot between the Vice President and the Speaker of the House. So naglabasan yan ngayon. And do you think if their concern is really very genuine, will it take 1.5 years of this Congress to realize na kailangan pala nating papasukin ang ICC para mag-imbestiga? Again. So mga kabanat, no, medyo sang-ayon ako dito sa sinabi ni Senador Bato de la Rosa, no, na dapat wag makialam yung puti at saka itim itong ICC sa issue ng ating Pilipinas. At saka sinabi ni Senador Bato de la Rosa, kung yung napanood yung interview niya kay Karen Davila, itong may pagkabayas kasi itong si Karen, kung inyong na panood yung interview niya, sinabi ni Senador Bato de la Rosa na working naman yung justice system sa ating bansa at ang timing ng sausaw ng House of Representative, kasi House of Representative itong nagwawala ngayon na gusto ulit mag-rejoin itong o in-invite itong ICC para sa war on drug ni President Duterte noon. Gusto nilang i-pin down talaga, no? Gusto nila talagang i-pin down itong si President Duterte at yung layunin daw nito parang politika, no? Ang layunin nito politika, lalo na daw sabi ni Senador Bato de la Rosa, mayroong gusot itong si Vice President Sara Duterte at itong si Romualdez. At ito namang si Presidenta Bongbong Marcos parang walang isang paninindigan. At ngayon ay mayroong nilabas na statement na pag-iisipan daw kung magre-rejoin ulit sa ICC. So lumalabas na hindi ko maintindihan itong si Presidenta Bongbong Marcos. Parang ano ba to? Nakikinig lang sa kanyang nasa ilalim o baga nakikinig lang sa mga payo, no? Walang isang salita. Nakalungkot, no? So dito makikita natin kung paano inilampaso, no, sa mga sagot ni Senador Bato de la Rosa itong si Karen Davila sa mga tanong niya. Ito ay kinuha ko lang mga 1 minute kasi baka makapirate nga tayo mga kabanat. 1 minute lang. Itong pinaka-highlight na sinabi ni Senador Bato de la Rosa na tumatak din, no? Tumatak din sa utak ni Karen Davila mga kabanat, na sinabi nga ni Senador Bato de la Rosa na handa si President Duterte na sagutin yung katanungan. Handa siya harapin ang kanyang kaso, lalo na doon sa kanyang termino, lalo na doon sa war on drug, kasi yun ang ginagamit ng mga masasabi natin mga taong wala ng kaluluwa, na yun ang ginagamit nila kasi para ipindan si President Duterte. Gusto kasi palabasin ng mga taong mga wala ring isip na ang war on drug ni President Duterte ay peke. Gusto nilang palabasin lahat yung nahuli na yun ay walang kasalanan. Gusto nilang palabasin yung walang droga sa bansa. Kasi kung sinabi mong kung sasabihin mong si President Duterte ang sabihin mo yung war on drug ni President Duterte ay peke, lumalabas na yung walang addict sa bansa, walang droga, walang malinis yung bansa natin. Yun ang palabasin mo. At lumalabas na yung mga drug lord at saka addict sa ating bansa ay binibibi mo pag ganyan mga kabanat. Kasi yung nagpapatupad ng batas para mapahinto yan ay kinakalaban mo. Diba? So panoorin muna natin ito mga kabanat. Ito, sana hindi tayo makapirate ito. Saying that, Karen, para mo na rin sinampal yung ating justice system na wala silang independence, they are not working on the based on the doctrine of separation of powers. Para na rin sinabi mong ganun. So hence, moving on to that, do you believe the justice system can actually try former President Duterte for his war on drugs? Yes, because our justice system is working.
O kung mayroong magkaso din, harapin ni President Duterte yan. As long as the cases are being filed and being tried before our Filipino courts, not those courts of the puti and the itim na walang alam kung ano nangyayari sa ating bansa. It should be tried by these brown people, Filipino. Dapat ganun ang mangyayari. And the Tama. former President Duterte has made it very clear na haharap ako sa korte ng Pilipino. At ako rin, being a Filipino, I am answerable kung mayroon akong dapat pananagutan sa korte ng Pilipinas, hindi sa korte ng mga banyaga. Yun ang halos 1 minute na pinaka-highlight, no, na pinakita ko sa inyo yung sagot ni Senador Bato de la Rosa. Talagang sasagot ni Senador Bato de la Rosa, mga kabanat, okay yun. Saka ako, mga kabanat, no, isang ayon din naman ako na wag nang sumali dyan sa ICC kasi since ako nasabaybayan ko rin yung war on drug, no. Talagang ang war on drug hindi talaga perfect, hindi naman talaga perfect, mga kabanat, kahit sa anong ahensya sa bansa hindi naman talaga perfect, like halimbawa sa war on drug may mga pulis kasi ng mga eskalawag. Sa katunayan napakaraming ang napakarami ding pulis yung naparusahan, no, lalo na gamitin ko lang yung sa issue ni Kian de los Santos ata yun, yung nakulong na 3 parang sinalvage nila yung bata, no? So isang halimbawa yun. Pero kung i-general mo na halos lahat ay pike, ibang klase ka na. Wala ka na sa katinuan. Ikaw mismo nga nagsasalita ng gano'n na sasabihin mo pike yung war on drug, wala ka na sa katinuan. Diba? Meron kasing kumakalat na balita na pag gustong palabasin na pike yung war on drug ni President Duterte. Hindi totoo. Yan ay, pag sinabi mong pike yan ay lumalabas na ikaw ang nagsasalita na gano'n, wala ka na sa katinuan. At yung pagiging mo Pilipino, hindi na para sa Pilipinas, kundi para na doon sa mga taong wala nang no? Talagang parang lumalabas na binibibi. At ngayon, no, parang may lumalabas kasi na parang may gusot. Ano ba to? Sino bang nag-uudyok ito? Si Romualdez? Talagang pag ganyan ang style ng Congress, mga kabahat, kahit igus-gus pa siya, hindi talaga mananalo yan si Romualdez, mga kabahat, kahit mag-ambisyon pa yan sa 2028. Hindi yan mananalo pag ganyang style niya, no? Style niya, kinakalaban niya yung Duterte. Alam naman niya kung gaano kalakas yung Duterte. Kahit anong pin down niya kasi kay Duterte, kahit anong pin down niya kay President Sara Duterte, kahit kay President Duterte, hindi niya kayang palubugin yan, mga kabanat. Nakatatak na kasi yan sa at saka may social media, mga kabanat. Kahit anong paninira nila, hindi na yan malulubag, kumbaga hindi mo na yan mababago, yung pananaw. Kasi tama naman si President Duterte sa war on drug niya, anong masama doon? Di ba? Anong masama doon? Kaya nga war on drug, talagang all force, di ba? Gusto mong linisin ng isang bahay, ano yan? Magwawalis ka lang ng isang pirasong isang tingting, kukuha ka lang ng isang piraso pangwalis. Paano malinis? Ayun, yan kasi gusto ng mga ilang mga nasa kongreso diyan, no? Bibihon yung mga adik, hayaan na. Iwan ko lang kung yun ang nakakano. At ito naman si President Marcos, kung walang panindigan nito ay talagang sa kumunoy din niya nabotin, kasi kumbaga, mga kabanat, ang layo ng pangako niya nung eleksyon kaysa ginagawa niya ngayon, napakalayo. Kumbaga, ang daan nito papuntang EDSA, ang pag nanalo siya babaliktad, papuntang Bagyo, di ba? Nung nangampanya siya, yung sabi niya, ang daan na ito straight ako papuntang EDSA. Nung nanalo na, papunta na sang Bagyo, nagsegue. Yeah. Yan ang nakita ko, kaya minsan nawawala akong gana. Honest lang, no? Unlike kay President Duterte, na talagang since day one talaga yung pangako niya. Bagamat sinabi niya pag umupo siya 6 months ay matatapos niya na yung war on drug. So binawi niya naman yun na hindi niya talaga kaya dahil nga hindi niya akalain. Akala niya kasi yung droga sa bansa ay kagaya lang daw ng Davao. Pero nung naging presidente siya, hindi niya alam na talagang talamak talaga at hindi kaya mismo yung mga general na sa kapulisan ay involved dyan sa droga. So hindi talaga malilinis, mga kabanat.
Until now, di ba? Napakarami. Nakikita natin na mayroong ibang nakaraang mga hearing na involved yung mga tataas na opisyalis ng gobyerno na ninakaw yung mga droga at malamang ang gagawin nila doon i-recycle sigurado. So yun, dapat pag-isipan itong nasa kongreso yung kanilang hakbang. Kung gusto nilang politika talaga yung gagawin nila, mali yung paraan na gano'n. Napaka-dirty tactic yan at hindi naman tanga yung taong bayan na hindi nakikita yung kanilang pinagagawa. Ako, mga kabanat, wala akong nakitang mali sa ginawa ni Presidente Duterte pagdating sa war on drugs. Wala akong nakita. Bagamat mayroon talagang magsakripisyo dyan ng ilang mga kababayan na napagkamalan. Sabihin natin na yung mga ibang mga pulis, no, na eskalawag, inuunahan na, no, para malinis yung kanilang pangalan. Inuunahan na kanilang mga asset na kunwari, mga tulak. Unahin nila talaga yan. So, pero wag mong i-general, no? Wag mong i-general talaga na gusto mong sabihin na fake yung war on drugs. Yan lang muna mga kabatatang video. Maraming salamat sa next video.